Hello, magandang gabi. Pre-show shoutout tayo, no? So, so start tayo. Konti lang yung comment doon sa isang video eh. Doon nga tayo doon sa may nurse. Doon sa may... Hindi, start tayo dito sa may maanong ulam, no? Kadalasan kasi ang sina-shoutout ko lang yung mga videos na panggabi. Konti lang yung nag-comment. Kaya dadamay ko na to. Ito, no? So, gusto ko rin naman mabasa kung ano opinion nyo regarding do sa damaanong ulam controversy. Yung, ano. Anyway, sabi ni Boy Cafe TV, maanong ulam, mabaon, haha. Swerte ng iba dyan sa comment section, lumaki kayong spoiled. Hindi naman siguro spoiled, sir. Haha, yung hindi tumutulong sa magulang dyan, babalik dyan sa inyo kapag may anak na kayo, karma goes around. Hindi, ganito kasi sir yun, ano, yung pagtulong sa magulang kasi, ito, real talk, no, hindi natin obligasyon yung bilang anak. Sa totoo lang. Kaya yung culture kasi natin, di ba, kadalasan nasasanay, parang investment na ginagawa yung anak eh. In reality, hindi natin obligasyon na tulungan ang magulang. Pero bilang anak kasi, dapat nasa nature mo yon, 'di ba? Nasa nature mo yon na natulungan mo yung magulang mo. Pero in reality, I'm sorry to say, hindi natin talaga obligasyon ang magulang. Kasi ang may obligasyon na ganyan ay yung magulang sa anak. Wala naman sa batas yan eh. Sa totoo lang, na kailangan tulungan mo ang magulang mo. Nasa batas ba? Hindi, correct me if I'm wrong ha. 'Di ba? Siguro pag sinaktan mo ang magulang mo, pwede. Pero kung nilapastangan mo rin ang magulang mo, pwedeng ipasok sa batas yun, ano? Pero yung obligado mong tulungan ang magulang mo, I don't think na nasa batas yun. Kasi ang talagang norm ay bilang isang tao, magtrabaho ka para sa sarili mo at para sa mag-provide ka sa mga anak mo, 'di ba? Tapos ikaw naman pag nag-retire ka na, meron kang ipon para gastusin sa sarili mo. Kasi yan ang pinakamalaking ano eh. Pero bilang anak kasi, no, tayo namang mga anak, 'di ba? Kapag nakita natin na naghihirap din ang magulang natin, ano, kung kaya natin tulungan, tulungan natin. Dahil yun yung love na pwede natin ibigay sa anak eh. Pero yung sasabihin na ano, na uobligahin mo, men, 'di ba? Masama man pakinggan pero real talk ganun talaga eh. Hindi obligado ang anak na tumulong sa magulang. Hindi ko sinasabing wag kayong tumulong. Magkaibahan na naman yun ha. Mamaya may mga bobo naman na nagsasabi dyan na ano. Siyempre pag nakikita mo na nangingisay na sa gutom yung nanay mo, abay pakainin mo naman. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na ano na wag niyong tulungan ng anak niyo, wag bobo. Kasi may bobo na naman magsasabi diyan eh. Pero yung obligasyon, I don't think na obligasyon natin 'yun. 'Di ba? Bilang anak. Maliban na lang kung nakapangako ka talaga sa nanay mo na after culture kasi natin yan men eh. Yung ganyan. Sometimes nga ano eh, may mga magulang no, may mga magulang na tumatanggi pagka inaabutan ng pera dahil sa pride eh. 'Di ba? Katulad ng tatay ko no, nung nung nagkaroon ng asawa yung ate ko sa unang yung stepsister ko, 'di ba? Pag binibigyan tinatanggihan ng tatay ko eh. Sa pride siguro, 'di ba? Eh syempre alam mo na. Kaya yun lang gusto, hindi ko sinasabing mali ang tumulong sa magulang. Inuulit ko ha, hindi ko sinasabing mali. Kasi may mga kapos na naman sa isip niya na sasabihin na, sabi ni Bongo, wag daw tulungan ang magulang. Gago! Sinabi ko lang na hindi mo obligasyon. 'Di ba? Parang yung mga ano, yung mga pulubi sa kalsada, 'di ba?
Hindi mo na maobligasyon na ano na arugahin yung mga yan eh. Pero kung gusto mo, di gawin mo. Kaya lang, nasa batas yun. Sino naman magdidemanda sa'yo nun, di ba? Sabi ni Sir Rachel, hindi, tapos sa ba tayo dito? Di ba? Hindi naman siguro Sir Boy Kape TV na lumaking spoiled. Hindi naman siguro. 'Di ba? Ayaw lang siguro, ang gusto minsan kasi ang gusto lang ng magulang ay mag-aral ka na. Tapusin mo 'yung pag-aaral mo bago mo gawin 'yung mga gustong mo. Kasi ang mga magulang natin kasi, sir, may pangarap din para sa atin eh. 'Di ba? May pangarap din ng magulang natin sa atin na gusto ko maging engineer ang anak ko or abogadong ano, kaya igagapang ko para matapos. Kasi kadalasan yan na lang ang maipamamana sa mga anak eh. Hindi naman siguro spoiled, no? Kasi kung kaya mo namang pag-aralin yung anak mo at kumikita ka naman, tapos pagtatrabahuhin mo, parang maaantala yung ano eh, yung kanyang development eh. 'Di ba? Nasa sa magulang din yun kung paano nila titingnan. Hindi naman siguro spoiled. Sabi ni Sir Rachel Diogen na Prisyo. ano name ito ni Sir? Sorry, Sir. Rachel McDougan Apricio. Kasi tuloy-tuloy yung pangalan minsan pag tag yung binasa eh. Hello, shout out sa'yo, sir. Sabi ni Sir K. Good evening, Sir K. Sabi ni Comic PH. Ito naman ang comment ko dito, Boss B. Karamihan kasi hindi alam na mapamayaman o mahirap o middle class man ay may good and bad sides talaga. Totoo naman yan, di ba? Kaya lang kadalasan ay stereotype, pag mayaman, masama ang ugali. Pag mahirap, mabubuti. Di ba? Pero in reality, kahit sa ang class yan, may gago dyan. Di ba? May mga kabataan na kahit anak mayaman, pero sinasanay na agad ng mga magulang nila. Minsan nga, pinagtatrabaho at nag-uumpisa talaga sa mababang posisyon. At totoo din naman na may mga kabataang mayayaman na gago talaga. Pero wag nating kalimutan na kahit middle o mahirap, may gago din. Yes. Ito yung sinasabi ko. 'Di ba? Minsan di natin alam may mga middle class o mahirap, kunyari masisipag lalo sa panahon ngayon na madali na lang makuhaan ng camera. Pero sana tandaan natin ano ba talaga ang nangyayari lalo na kapag walang nakaharap na camera. I do agree. 'Di ba? Or ang iniisip ko, si Maanong Ulam, baka mamaya kasi, ginagawa niyo yun dahil kailangan talaga. Or talagang inutusan siya. Kasi wala ka na magagawa pag inutusan ka ng magulang mo eh. 'Di ba? Ako nga, magbantay ng tindahan namin nun, inutusan ako. So, ibig sabihin, mahirap, butihing anak na ba ako nun? 'Di ba? Mga kabataan, gaya nyo ako. Paano kung talagang inutusan ka lang ng tatay mo na magbenta ng hotdog? Tapos ipagmamalaki mo na tulong-tulong din. Kasi parang magkapatid sila, di ba? Ang makakaintindi lang sa both side ay ang dumaan sa hirap at kailangan magsumikap nung bata pa sila. At dahil sa pagtsatsaga, yumaman na. Pero depende pa rin sa estado ng utak ng tao. May mga taong nagsumikap nung kabataan nila at nung nanganak na ayaw na nilang, oh yes, parang ko to eh, parang magulang ko to eh. Ang mga magulang ko magsasaka before. Hindi ko naman kinakahiya yun. 'Di ba? Ay hindi, may kaya yata ang nanay ko. Pero hindi, may kaya lang naman. Oo, kasi yung lolo ko kasi babaero yun. Yung lolo ko, nasa banda ang lolo ko nung araw. Magagalit ang nanay ko pagka, hindi, mami, kwentuhan lang naman eh. Ang lolo ko nasa banda nung araw.
ang hindi yung banda na yung rock and roll, yung Metallica, hindi ganoon. Yung ang banda nung araw kasi ng mga matatanda, yung may torotot, yung may trombone, yung parang mga jazz, mga ganon. Yun ang instrument ng lolo ko noon, yung trombone, yung torotot na may ganon-ganon. Yung mga matatanda niyan makaka-relate. Sir El Jaco. Joke lang! Yung may trombone. Kasi gwapings ang lolo ko nung araw sa nanay ko eh. So dahil sa ano niya, pagbabanda niya noon, ah may naipon ang lolo ko. Nakabili ng lupa noon. Tapos ang problem nga lang sa lolo ko noon, marami na anakan. Kaya may mga tito ako na may mga tito ako na hindi ko naman masasabi na tito ko talaga. Kasi nga sa ibang lola sila sa ibang lola, pero lahat 'yun napag-aral talaga na doon ako bilib sa lolo ko noon. Ang anak ng lolo ko siguro umabot ng nasa 20. May mga tito ako hindi ko kilala eh. Kasi pag may tour ang banda kasi, syempre nagkakaroon ng chicks diyan Tapos nagkakaroon ng chicks doon. Nagkakaanak. 'Di ba? Pero napag-aral lahat ng lolo ko 'yun. Professional lahat ng lahat ng tito-tita ko. Doon ako bilib sa lolo ko noon. So, mako-consider ko din naman na may kaya. Pero yung tatay ko talaga, magsasaka nung nag-aararo ang tatay ko noon eh. Tapos ang nanay ko, probinsyana, down to earth. 'Di ba? Kahit medyo may kaya, marunong din naman sa mga bukid-bukid. Hanggang sa lumaki sila na yung ganyan na ayaw nilang pagtrabahuin kasi gusto nila na kami ay maging professional din lahat. Yung mentality ng lolo ko noon, 'di ba? Mag-concentrate sa pag-aaral, 'di ba? 'Yun ang naiisip ko. Kaya tama ito, no? Meron itong sinasabi ni Sir Romel Ramirez na to, na yung mga dumaan sa hirap, kailangan magsumikap nung bata pa sila. At dahil sa pagtsatyag yumama na, pero depende sa estado ng utak, may mga taong nagsusumikap nung kabataan nila, bla bla bla, na ayaw nilang pagtrabahin ng anak nila. Ganon. Tapos, at ang iba naman, iisipin, may pera na kami, ba't ko papahihirapan ng anak mo? Ito yung madalas ngayon eh. Ito yung madalas ngayon sa generation ngayon. Yung ayaw kong maranasan ng anak ko yung yung paghihirap na pinagdanasan ko dati. Yung mentality ng mga parents ngayon. Paano ko nasabi yan? Kasi kadalasan, halimbawa, napagalitan naparusahan ni teacher si student, pagsusumbong sa nanay yon. Mami, pinatayo ako ni teacher. Gagalit naman si Hindi ko nga sinasaktan ng anak ko, kayo sasaktan nyo. Di ba? Yun ang mentality ngayon. Yung ayaw mahirapan ng anak. Delikado ito eh. Kasi lalaki yung anak mo na weak. 'Di ba? Tapos yung iba naman kahit may pera na, tuwang-tuwa ang magulang na nag-working student ang anak nila kasi nakikita nila sarili na sa anak nila. Depende sa mindset. Ito naman yung pag-working student yung pag-working student kahit na may pera na, tapos pero hindi naman ito yung, siguro ang gustong ng magulang dito sa mga pinapayagang mag-working student ang anak kahit may pera na, yung value na naghihirap ka sa pera mo, pero yung para ikabuhay yung pamilya, hindi naman siguro ganon. Yung hindi naman ito layunin na na pagtrabaho. I'm so sure itong si Maanong Ulam na to, hindi ito nagtatrabaho dahil nakikita ng magulang nila yung sarili nila sa anak nila, di ba? Yun kasi ang main issue kasi dito, parang nagmamalaki ito si ate na iba ako sa ibang kabataan, maswerte ako, di ba? Ganun ang banat kasi nito. Hello, Ma'am May Malagenya.
Sabi nga nun ni Walang Magawa TV, oo nga men, kasi oo, nagtatrabaho nga sila magkapatid. Pero sapat na ba yon para i-dish or asarin ng yabangan nila yung ibang di makapagtrabaho na bata? Oo nga, ito yung main point eh. Di ba? Magtrabaho pala sila para yabangan nila iba, para sumikat. Madami din naman ako nakita na bata na nagwo-work pero di ganyan. Dinidish yung ibang, dinidish siguro ano, yung ibang kabataan. Sabi nga ni Bungo, may something talaga sa magkapatid na yon. Sabi ng ate, bakit daw nagagalit? Eh, di naman din nakakatawa yon. Magtrabaho na lang sana ng tahimik. Hindi naman, yung magtrabaho na lang sana ng tahimik, hindi naman yon. Pwede ka naman maging proud na ganito eh. Ikwento mo na lang yung sarili mo, wag ka nang siguro ng iba. Huwag ka nang magpatama ng iba na parang ang dating pa eh, mga inutil lahat ng ikaw lang yung, yun kasi ang dating eh. Inutil kayo lahat, ako lang yung masipag. Parang ganon ang dating. Siguro, mas maganda kung sinabi niya na kaya tayo mga kabataan na katulad ko na katulad ko na walang trabaho ang magulang ko. Basta may sasabihin ka dun eh. Baka ma-offend naman kasi. Kaya nag-isip ako kung ano sasabihin ko. Parang katulad ko na hindi kaya ng magulang namin na pag-aralin kami. Sana katulad nyo din ako na wag mo nang sabihin na wag puro cellphone, wag puro yung may karapatan lang magsabi nun, yung magulang din lang. Pero anyway, depende sa interpretasyon nyo, no? Kasi ang statement ni ate, parang exempted siya dun sa sinasabi niya eh. Kaya nga, di ba, kadalasan kapag ka magaganyan ka, gagamit ka dapat ng word na tayo, atin, para kasama ka rin dun. Di ba? Kasi ang sinasabi kasi ni ate, siya lang yung yung kayang gumawa nung parang ganun yung dating. Sabi ni Sir Cholo Rocales, para sa akin wala namang nakakaasar. Di rin naman kahambugan yan. Actually, nag-aaral yan si Nene B. At nag-iipon siya para sa college. Yan, napanood ko kasi interview yan. Saka mamaya, pinapasabi lang yan. Pwede rin naman. Na, oy, sabihin mo nga, wag puro cellphone. Sabi ni Sir Momong, bali holier than daw yung ibig sabihin nun. Yung lahat na lang ay masama at mali, ikaw ang pinakamabuti at tama sa lahat. Or in other words, being self-righteous. Parang nabanggit nga din niya ni Kayo yung term na yan sa content niya. May term pa, sir eh. May term pa na ginamit si Kayo eh. Hindi yung holier than thou na yan eh. Anyway, sabi ni Goatlink Cycle Channel, mas masarap mag-aral lalo na pag may pera at lalo na sarap talagang mga gadgets katulad ng PS5 at mobile games after mag-aral at review. Sabay kain ng madami. Hey, sorry, mahal ako ng magulang ko eh. Respect na lang kay Sabi, hello Bungo Junior, kamusta na? Basher ko to dati eh. Hello Ma'am Imelda Basquines. Shout out through ako fandom. Hello. Hello, true ako. True Akuma, fandom pala. Sabi ni Sir Benjo Camacho, parehas lang tayo sa usaping trabaho. Ayokong, oo, kasi yan eh. Alam mo yung pagpabukas-pabukas na yan, manganganak ng problema yan eh. Kaya ayoko talaga, kapag halimbawa, halimbawa may ginawa akong design, pinakita ko kay client. Pag ang itsura ni client ay okay, magkaganon. Kukulitin ko pa yon. Ano pa po ang gusto natin idagdag dito? May maisasuggest po ba kayo? Pero pag ang reaction niya ay, great, very good, ganon, okay na yon. Kasi pagka hindi satisfied yung manganganak ng problema yan eh. Naranasan ko na yan before. 'Di ba? Tapos yung hindi tapos, yung sasabihin mo na halimbawa nagse-set up kayo ng store nasa merchandising kasi ako eh.
magsiset up kayo ng store, magdi-display kayo. Tapos may natitira na lang na 3 box. Mag-out na. Ito yung hindi naintindihan ng iba eh. Hindi babayaran yung OT nyo. 3 box na lang yan, tapusin na. Kahit ma-over ka siguro ng 15 minutes or 30 minutes para wala nang poproblemahin bukas. 'Di ba? Kasi kung iiwanan mo pa yon, mami-misplace pa yung box na yon or kung saan. Basta may abala. Magandang tapos na para move on na kinabukasan. Yung productivity natin mas na. Yan nga kadalasan nabubwisit din sa akin yung ibang tao pag ganyan eh. Yung bukas na yan, hindi pwede. Kung matatapos naman ngayon, matatapos naman. Sabi gano'n yung nagko-comment ng about sa politics daw. Oo nga eh, yung hindi ko na gigits yung China. Hello, Braille Joban Gamyao, Ma'am Pere Haba, Sir Momong, Sir GC 719. Bernard Kate, Suerte Felipe, hello. Sir Glenn Kabangbang, hello. Next video tayo. Ano ba yung mga comments pa? Medyo napatagal ako dito kay Nening B. Ito. Sir Neil Lester, hello. Sir Momong. Thanks bro, sagot mo regarding do sa footprints, pero sana nga din pag may ganyang pangyayari, ay maganda na yung quality ng... Hindi, mas budget friendly kasi yung 'Di ba? Hello, Braille Joban Gamyao. Sir El Jaco, hello. Kamusta na? Tapos ito yung comment do sa footprint, no? Hello, Kalakaz Toyem. Sabi ni Ma'am Imelda Basquines. Hello, Ma'am Imelda. Siguro ang ginagawa ang kalsada na tempohan na di pa masyadong tuyo. May nakaapak tapos nadulas ng konti kaya lumaki. Exactly, no? Hindi napansin hanggang sa natuyo. Ngayon lang nakita. Sabing gano'n ni, Manuel David, tanong ko lang sir, bakit walang reaction yung tao? Ay, yung aso. Oo nga, no? Doon yung sa video ni Sir Ed. Isa rin yan sa inaabangan ko eh. Kung merong doon, merong something doon, dapat magre-react din yung aso. 'Di ba? Baka hindi niya na-detect siguro. Sabi ni Ma'am Herminia Yamazaki, grabe paniwalain tayo masyado. 6 Kitties Mamos, hello. Sabing ganon ni Krauskal. Hello, Krauskal. Malapit sa katotohanan yung explanation ni engineer. Oo nga. So, dati yon habang ginagawa yon may nakaapak na doon. Tapos pinatungan ng bagong semento. Katagalan, napupudpud yung pinatong, lumilitaw na yung dati. Di ba? Di pa tuyo yung semento, inapakan na. Confirmation bias. Yung nakatapak naging santo. Gawa rin pala ako niyan dito, tapakan ko. Tapos sabi nga ito, yung opinion ni Sir Benjo Camacho dun sa yung sa boses do sa video ni Sir Ed. Ito yung posible. Ito sasagutin ko without being biased, para malaman nyo yung mga circumstantial na pangyayari doon. Ito yung pinag-uusapan namin yung boses dun sa ni Sir Ed. Dun sa video ni Sir Ed. Sabi gano'n ni Sir Benjo Camacho, ito yung possibling sound na narinig nyo. Hindi ko narinig sila habang nag-i-edit sila, narinig nila eh. 'Di ba? Una, posibleng hangin 'yon na galing sa hininga. Ito yung unang theory ko, tinitingnan ko nga rin eh. Pangalawa, posibleng may nag-scratch ng takip or bato dahil nga may aso. Tingin kong theory na makakapag-debunk talaga niyan. Maybe gamit dyan na ginalaw. Any objects na magke-create ng sound like that sa video, kasi napansin kong sumabay siya sa movement ng aso. Sa ngayon, ito munang hatol ko. Posibleng hinang yun, posibleng gamit yun na naggalaw, posibleng. Pero lagi natin tatandaan, sir,
Yung sound kasi hindi galing sa boom mic yun, ano. Ano nga ina-advise ko nga sila sila Sir Ed gumamit ng boom mic eh. Yung ganyan din pagka nagka-budget ako, no. Gusto niyo ko sponsoran? Hindi, joke lang. Joke lang. Gusto ko nga boom mic din ang gamitin kasi yung boom mic kasi surrounding yun, makakapture yung sound nun. Talaga malinaw sa pandinig natin kung ano yung makakapture. Ang gamit kasi nila Sir Ed, yung lapel. Ito kasi ang problem sa lapel, may noise cancellation kasi yun eh. Ang maririnig lang do sa lapel, yung mismong galing lang sa bibig mong boses or siguro mga 1 foot away dun sa mic. Pero yung surroundings, hindi na maririnig yon. I don't think na kung mag-scratch yung aso, kasi may ganun ako eh. Pakita ko sa inyo ha. Ang gamit ko kasi yung DJI microphone ito. May built-in noise cancellation kasi ito eh. Pwede naman yatang i-off to. No, pwede namang i-off. Kaya lang pagka inano mo na to, pagka ginamit mo siya, pagka medyo malayo-layo na, mahina na yung, i-demonstrate ko, pag nag-explore uli ako, i-demonstrate ko uli ito. Yung naka-capture naman meron ako na-capture na dragging sound eh. Nung ito yung gamit ko, front camera kasi ito yung gamit ko. Yung point of view camera ko, wala ng mic kasi malapit naman sa bibig ko yon, yun nandito ko. Yun na naka-capture yung front camera ko, yung POV camera ko. Pero ito, hindi niya na-capture yung dragging sound eh. So meaning, may noise cancelling talaga ito. Pag yung mga DJI din yata yung kila Sir Ed eh. Kaya nga sabi kong ganon, yung sa cameraman nila, mas maganda sana kung boom mic ang gagamitin nila para yung surroundings makapture. Sabing ganon, dapat try mo din ginawa niya kay ate na pinakita ni Sir Ed, mga kaluluwa ng mga bata na nasa pool. Nasubukan ko na yan sa ay hindi, pinarinig lang pala yun sa akin. Kay Pinoy Soldier, nasubukan niya na yan. Sabing gano'n ni Astro Jaeger Bomb TV, I feel you bro, gagawin natin lahat para ma-save yung mahal natin sa buhay. Natawa ako sa sinabi mo na kahit dilaan nyo pa yun. Sabi ni Ma'am Mori from Japan, hello ma'am, kamusta kayo dyan sa Japan? Hindi ko rin masabi Sir B kung paranormal kasi lagi ako nakakarinig sa vlog ni Sir Ed. Minsan mahinang bulong, minsan mahinang hinga, minsan hingal. Kaya naisip ko baka cameraman lang ni Sir Ed na madaling mapagod kasi lagi na lang ako may naririnig. Minsan yung hinga ni Sir Ed, maririnig ko, mapapagkamalan ko rin. Ito tatandaan nyo, no? Yung kaming mga nasa likod ng camera nung time na yan, may ingay talaga kami. May ingay talaga kami. Minsan nga hagikgikan kami ng hagikgikan pag nakakatawa yung ginagawa ni Sir Ed eh. Nagkukulitan kami doon sa likod. Pati mismong si Derek, yung cameraman ni Sir Ed. Pero I don't think na makakapture yung sound sa likod ng camera kasi nga ang source ng sound kasi yung nasa lapel nila. So ang unang i-consider natin doon sa harap ng camera talaga mismo kung sino nagkukos doon. Wala sa likod ng camera. Hello Sir Momong. Ma'am Anye Takda. Doon sa channel ni Sir Ed may full video ito, ma'am. Meron bang full face si Sir Ed? Kasi nung may boses, medyo di nakita yung mukha ni Sir Ed eh. Binasihan ko yung sa liig niya, medyo parang mapahinga. Meron tingnan nyo po yung sa channel ni Sir Ed. Nandun yung wide version nun. Kasi pang reels lang yung yung sa FB. Hello, Mami Malagay niya. Sir ni Lester. Usagi, hello! Mukhang mabigat yung necklace. Sanay na po ako sa ginto.
Hello, Goatlink Cycle Channel. Hello sir, mga sa opinion ko, hindi footprints yung nakita ng mga tao, kundi physical reaction ng semento, lalo na sa ulan at init. Pwede din naman, ano? Although naniniwala talaga ako sa footprints tuwing early morning sa sementadong daan, lupa sa bakuran at flooring sa malls, ito talaga yung hindi paliwanag unlike sa nasabing video. Hello, Sir GC719. Ken Scott, hello. Sabi ni Kat Factora, wow, ganda ng necklace mo, idol. Ingat palagi. Sabi ni, trip lang ni Bungo magkwentas para masaya tayo. Hello, Sir Rapi Medina. Braille Joban Gamyaw. May raw footage daw ba yon? Ang raw footage nakakila Sir Ed eh. Hello, Sir Romel Arellano, Sir Martsan, Marco Rosales, hello. Nakita na lang yung boses kasi na yon sa mga audience eh, na nanood eh. Kayo din pag nanood dun sa, tingnan nyo rin, baka may marinig rin kayo sa background ko ha. Anyway, proceed tayo mamayang alas 10 sa main topic. Maraming salamat, magandang gabi mga kababayan ko. Bye!